Hello guys, magandang umaga, araw, tanghali kung saan nyo man ito pinapanood. It's fight day dito sa Bohol, laban po ni Eman Bacosa. Mamaya-maya kita tayo just in case ngayong araw nyo ito pinapanood, February 28. Pero just in case after, pag-usapan na rin natin yung mga chismis po sa boxing. Now, gusto ko lang kayong i-update na Jimel Pacquiao, yung laban ni Jimel Pacquiao postpone. Hindi natin alam dahilan. Yung laban din ni Pasiones sa duron niya, sayang, postpone din, ano? Pero yung laban ni Eman, tuloy na tuloy yan. Nagsiswimming lang muna ako dito. Tapos punta na ako dun sa game. So shoutout sa PMI Bohol. Ang ganda ng ini-stayan ko. Doon ako doon. Ang ganda ng ini-stayan ko na hotel. And relax muna. By the way, nabasa ko na minessage ko na si Yumir. Hindi pa na ako nakaka-receive ng sagot kung paglalaro ba talaga siya sa Basilan. So tapos yung lumalabas na balita, nagtataka lang ako kung bakit laban ni Eman Bacosa Pacquiao saka lumabas yung record niya sa Japan. Now I will interview Eman Bacosa to ask him about that later. I will give you more details kung ano talagang tunay na nangyari at ano ba talaga ang katotohanan doon sa record na yon. Pero para sa akin, yung unang kung yun ba yan ay totoo na napalaban siya at yun ay professional o hindi amateur, wala naman dapat ikaya. Ibig sabihin, bata pa siya doon, malamang 16 or 17 siya doon. I do not even know kung allow na ba siya maglumaban ng pro doon. So maybe there's technicality or anything like that, which we will confirm in the days to come. I will write about this. But yung undefeated record, hindi naman ganun ka-importante na ngayon para sa akin eh. At least maganda. Alam natin na bata pa lang gusto niya na mag-boxing. At alam natin na kahit na mas maganda pa ang story eh. Sa totoo lang, natalo pala siya ng unang laban niya pero tinuloy-tuloy niya pa rin ang pagbaboxing. I mean, isipin mo yon, diba? Yung iba, siya, I mean, lalo na ngayon, artista na siya, sigat siya, marami siyang endorsement deal, pero tuloy-tuloy pa rin siya pagbaboxing. Dami kasing mga tao na, kumbaga, kinukumpara siya lagi sa tatay niya, kung sino man. He has his own way, he's carving his own name para sa akin. And whether kasing galing siya ng tatay niya o hindi, the point is he's doing his thing, and everything is a process. Sa akin kasi proseso yan, hindi naman pwedeng maging ganun kagaling kaagad eh. But at the same time, syempre no one can compare to Manny. Paulit-ulit yung sasabihin sa inyo, no one can compare to Manny Pacquiao. Kahit sino, kapatid, tatay, anak, apo, mahirap talaga. Okay? Lastly, I want to say this, naguguluhan ako dun sa laban ni Probondi gabi, kung tuloy ba o hindi. Ano bang balita nyo dyan? Anyway guys, so samahan nyo ako ha. So I wanted to give a big shout out to PMI again for always inviting me here in Bohol. The beautiful Bohol, isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko. I visited different places in the Philippines because of boxing. And I'm always going to be grateful. Kulang lang tayo ng konti sa hype boxing, Kung wala masyadong mapag-usapan. Kaya sa tingin ko, kailangan natin sina Eman, kailangan natin yung mga sikat na mga boxers natin. Kasi nag-iba na yung panahon. If we don't support them, sayang, sayang yung hype, sayang yung fans, sayang yung following. Pero para naman sa mga fans, Eman or sa mga sikat na mga atleta or sports figure, bashing and criticism is normal. And pag sikat ka, pag may nagawa ka na sa buhay, di pwedeng wala kang bashers. So yun lang guys, swimming na ako, papahinga muna ako, waiting for Eman, waiting for the event. I'll see you guys.